Hello. Alright. Honda muna tayo. Anong araw ngayon? Wednesday? Wednesday ba ngayon? Parang mali Thursday ngayon. Mali yung relo ko Maya ayusin natin pag inantay natin si teacher. Tama! Wednesday lang. Lo. Okay. So, today is Wednesday. Si teacher ay nasa... Wow, ang dami. Nasa Cubao. Actually, binibigyan niya na ako ng option kung susunduin ko ba daw siya. Siyempre susunduin. Alam nga namang hindi. Yan. Para makumusta naman natin tong Honda. Sa bagay, ginamit na natin to si Honda sa sa tayo nagpunta sa Tanay. Nag-Honda na tayo sa Tanay. Hopefully walang bata rito. Sabi pa lang ganon, painitin daw yung makina. Kung napainit Excuse, paahon pa naman. Tambay tang konti. Mga 2 minutes lang naman yan So, bagong hugas si Honda. Konting detail lang naman. Nang dumi. Di, antayin ko. Linisin niya. Sige, antayin ko. Antayin ko, linisin mo. Habang tayo. Papainit ng makina. Tubig. Mga 2 minutes painitin natin makina. Siguro pwede na pwede na sigurin pagdating ng 4 o'clock. Punas mo. Ate Okay. Panibago yung apakan So again, si teacher ay sunduin ko sa Cubao. Honda muna tayo, Honda. Panibago. Pero ito masarap to sa sa bangkingan.
Ito lang ginagamit ko na matulin pa baba eh. Uy, Honda rin no, PCX. Ito lang ginagamit ko na matulin pa baba eh, kasi confident ako sa engineering nito eh. Well, at least for me para sa pagmamaneho ko kasi hindi ako matulin magpatakbo eh. Lalo na pababa. Eh ngayon, bagong hugas, baka kailangan papainitin yung gulong. So, alali lang muna. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Well, if nagmamadali tayo, hindi tayo mag-Honda, mag-ano tayo, kekeso. Kasi mas maliit yun, isingit-singit. Yun na. Yun na yun. Traffic na. Oras 4:03. Pantay ba? Parang tabingi nga eh. Sa ganda ng suspension nito. Naku, naka Honda nga pala ako. Hindi ko na-expect na suwabe na pala preno nito sa likod. Sa ganda ng suspension nito, hindi siya basta-basta umaano eh, uma-adjust. Nangyari naman, di nag-start. Hindi siya basta-basta uma-adjust yung cellphone. Ang maano lang naman, ang matagtag, malubak lang naman dyan sa Makapagal eh. Kaya hindi ako dadaan doon ngayon. It's either magandang version itong Motowolf na cellphone holder or dahil nasa Honda to. Unless sa pagpalitin ko sila, no, malaman natin. Pero maganda talaga ang ano nito. Suspension hindi matagtag. Well, ginawan ko na ng paraan yung ano, yung sa keso. Nalagyan ko ng, pinalibutan ko ng ano, glue gun. Hindi ko nga makita yung glue gun ko eh. Kaya nilighter ko na lang. Tapos, inuga-uga ko. Mukhang namang makapit. So, for testing pa yon. Ano yun? Tambutso? Hingi tayo Ay, masarap nga pala signal light na ito. Sarap na gamitin. From trip B. Dapat pala nag-trip B, trip ano ako. Try natin gaano kalayo ko ba kung kaya pa. Yan, trip B ako. Pero mula nung pagas ko lagi trip A eh. Medyo malayo-layo na rin na biyahe ko.
Lusot-lusot. Sulot-sulot. Ganon-ganon. Ganito-ganito. Yun lang. Suwabe yung preno niya sa likod, pero yung sa harap tutukod talaga. Yan niya. Preno ko sa likod likod. Yan, preno na yan. Mamaya, preno tayo harap. Harap tutukod eh. So yun ang appropriate. Yung harap mo mas malakas. Meaning, pag nag-panic braking ka, syempre unahin mo yung likod dahil likod yung kaliwa eh. At sinabay mo, saka talagang kakapit magkasama yung harap. Ganun. Well, proven na sa akin through experience na nag-fishtail kapag yung likod ay nag-lock. Wala namang ano tong likod ko, wala namang ABS. Hindi ka pa well, actually na-prove ko na nag-emergency brake ako dito. Sinabay ko. Walang nag-fishtail, syempre sabay eh. At ang lakas. Yun yata nagalit ako kay teacher eh. Ayaw magsalita. Ginawa ko pinreno ko nung hinataw ko muna. Konting hataw lang naman. Sabay preno. Ganda ng pagkakalinis niya. Mitsubishi X-Force. Ano kaya yan? Gas kaya yan? Pag may mga bago ako nakikita na maganda design, ito mukhang gas eh. Tingin ko lang pero tipid niya sa ilaw eh. Gas kaya to. X-Force Type R. Mukhang gas lang. Ako happy na ako sa hybrid eh. Yung Toyota hybrid, magkakotse ako to. Toyota hybrid na. Yung gas, yung gas nagcha-charge ng electric, di ba? Wala ka nang problemahin sa pagcha-charge. Paano kaya ang distribution ng power nun, ano? Alin doon ng electric, alin doon ng gas. Kung ako lang mag-iisip i-electric ko yung harap. I-electric ko yung likod, dalawang likod. Tapos igagas ko yung harap, dalawa. Nan. Uy, Mercedes. Ganda. Hello, darkness, my love friend. I've come to talk with you again. Whoop. Woo! May konting adjustment. Hindi ganun kalakas ang preno sa likod. Ito na lang umabot preno ko. Yan ang gulatan. Gulatan. Bakit ang Pilipino, meron bang ganun? Meron din naman pala. Pero meron lang ako naalala ng mga movie, mga sexy movie na 80s ganyan.
80s ba yun? 90s? Basta mga old movies na more on sex. Pag sexy, laging kapares niya violence. Ganyan. Kaya nga sex and violence eh. Naisip ko tuloy, wala bang yung cute na sexy movie kagaya ng mga American Pie, ganyan, cute. Meron ba? Isa lang naisip ko eh, yung tatlong hindi, may violence din yun. May violence din. Hindi lang ganun ka-violent. Dark pala, dark yon. Dark yung story niya. Wala bang cute? Cute lang. Sexy pero cute. Yung pang teenager. Kaya nga ng American Pie. Wala eh, no? Parang to educate Filipino teenagers. Di naman to educate yun eh. Parang to ano eh. More on to expose eh. Ay, ADB. Hindi ka kasya dyan, boy. Automatic ba ako? Ay, na-off ko pala. Kaya pala. Sure kasya ako rito. Yan pala yung nagawa ko kanina. Thank you. Try natin ah. Yan oh. Masya harap. Yan pala ego na eh. Just go sa go. Ilito na naman ako sa ano. Signal light and busina. Magkabaliktad kasi sila ng keso. Signal light and busina. Woohoo! Alalay! Takbong pogi. Takbong pogi lang. Kaya nga, ang sinasabi ni Honda, kung gusto mong rat-rat, mag 750 ba? Rat-rat ba? Hindi, ano ka? may pang rat-rat ba Honda? Alam ko ang Honda, more on safety eh. Ewan ko kung hindi rat-rat ang ano eh. Ang 750 na ADB, hindi siya rat-rat. Totoo lang. More on safety ang Honda, totoo lang. Baka meron siya yung mga mga XBR ba yun? Mga 1100. Yun, gusto mong rat-rat. Pero kasi aanihin mo naman sa Pilipinas yung ganon. Nakakita mo nga to oh. Ang hirap ibiyahe. Keso nga lang eh, nakakatakot na eh. Nakakatakot na mag-tres. Keso yun ha. Putek. Papabusina ako sa signal oh. Yan, tapos ka na signal, pindot lang sa gitna. Yan ang gusto ko rito eh. Yan, takbong pogi. Nalak ko ba leeg ko? Nalak naman. Stable ng manibela oh. Kesa pag binitawan ko yung isang kamay, nanginginig na eh. Pag kinakapa ko yung yung lock sa leeg. Brum 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 brum. Suabe suabe. Suabe na suabe. Suabing 80. Op. O yan oh, pipitikin ko yung konti yung harap oh. Pitikin ko ng konti oh. Pakapit na ng gusto. So, hindi ka pa rin magkukulang. Hindi mo kailangan maglagay ng radial. O yan, ATV ba yun? Para maging maging sufficient yung braking power. Hindi ko alam kung ilang pat ang ang caliper nito eh. As per my visual inspection, sa paghugas ko kanina, mukha siyang 2 pat eh. Mukha siyang 2 pat. Takbong pogi.
So finally nalinis ko rin to. Hindi naman yung super ano, super ang tawag doon, super detail, pero at least nalinis kasi dungis na ito eh. Ang dungis niya naka-stock. Dungis niya naka-tenga. Sabi nung isang may motor din yan eh, Honda Click. Sabi nung isang ano ba tawag sa kanya? Staff security ganyan. Sabi ng isang ganon sa school, sabi niya, bakit ma'am hindi nyo ginagamit yung ano, yung Honda, sabi niya. Tapos nag-e-electric kayo. Eh malakas sa kuryente yan, sabi niya ganon. Malakas sa kuryente yan. Mag-electric kayo para matipid sa budget yung gas, matipid sa gas naman Honda. Eh, kasi ang gamit niya ano, Honda Click. Ilang cc ba ang Click? 125? Oh. Siyempre, compare mo sa 1. Ito natin si teacher. Pero mawawala ako for sure yan. Sino tumawag? Yan, teacher nga.
Hello, hello. Hello. Yan, bumalik na ako. Nice, nice. Bumalik ako. So, kasi parehas tong phone, dalawa yung phone. Itong naka-mount sa Honda, isang nasa bulsa ko. Nasa bulsa ko, parehas siyang naka-connect Bluetooth dun sa sa ano ko, intercom, sa helmet. Dalawa sila, pwede naman dalawa eh. Ewan ko hanggang maximum pero dalawa naka-connect. Tumawag si teacher, kinolba ko kasi hindi auto answer pag ano messenger eh. So kinolba ko siya ng call, cellphone. Pag call ba ko sa kanya, hindi niya na ako naririnig kasi isang phone yon. Pagbaba ng usapan namin, balik ang audio ko dito sa Honda. Galing tama, dito sa phone na naka-connect sa Honda. Pero right now, simultaneously na naka-connect yung dalawang phone. Galing. Diba? Kung hindi lang sa messenger, kung hindi lang messenger pinantawag ni teacher, auto answer yon kung call. Kaya lang kasi naiwan niya yung phone niya eh. Naiwan niya yung phone niya na may pang call. Kaya ako magko-call sa kanya. Diba, takbong pogi lang Sige, kumparat ko to ngayon sa uno ng Quezon. Kahit namang number ng Quezon eh, kasi programmable naman yun. Pero yung sa program ngayon doon ko siya i-compare yan. Comparable to sa uno. Whether kung mas mabilis, alaman natin. Kasi yung uno ng Quezon, syempre lesser than 3, lesser than 2. Pero sumisibat yon. Pag nakabuelo yon, sumisibat yon. Ganon. Natin. Meron nga siyang ewan ko kung part ng programming yun Doon ako natakot kaya hindi namin ginamit yun sa Sampaloc. Ang nangyari, paahon kami, nakatres, paahon dyan sa Makapagal. Pagbirit ko, parang siyang biglang namatay o nag-uno, kung anong, basta nawala yung torque ng tres. Takot ako. So tumabi ako. Pagtabi ko, inulit ko 1, 2, 3. Normal naman. So hindi ko tuloy ginamit sa papuntang Sampaloc. Kagabi, sinundo ko si call center agent. Katsinelas lang ako doon kasi may ginagawa ko, nagpants lang ako tsaka nag-jacket. Nung paakyat na kami, tinrest ko, hinataw ko. Pag U-turn namin, nakatres pa rin ako. Tama. Pag U-turn namin dyan sa may school, yung pinara namin, syempre bubuntot sa amin yun. Tinrest ko, hinataw ko, trip ko yun Trip ko yung ganun yung U-turn ako, pinagbigyan kami. Hahataw ko para hindi siya mainip sa akin, di ba? Paghataw ko, nakahataw ako, biglang sumibat pa rin. Yung hataw ko malakas na normal na tres pero sumibat pa rin. Ano yun? Is it glitch o part ng ng programming? Kasi pag sinilip mo yung programming ng pag sinaksakan mo ng Bluetooth dongle yung itong Nanjing, itong controller nito, meron siyang mga settings. Si Paul mahusay yan sa settings ng ganyan. So hindi ko alam kung anong ginawa niya. Kung part ba ng settings yon or what, ganon. O masarap sa kanan, lipat tayo sa kanan. Sa kanan. So gano'n, isipin mo nakatres ka na bilang sumibat pa. Para kaming umangat sa lupa ng both wheels. First time nangyari yun. Anyways, mamayang gabi nga, kahit anong mangyari, try ko magaan. Ay hindi, anniversary namin bukas sana nga mamayang gabi kahit anong mangyari kami, ako kakabit ko yung ilaw, kakabitan ko ng ilaw yung labas, ay yung likod.
Kasi gusto niya yung makabitan. Hindi naman kasi biro magkabit nun. Lagay ka ng mabusisi dun, lalagay ka ng junction box, ganyan. Syempre pakikialaman mo yung existing dun. Walang junction box dun sa mga nakakaintindi ng electrical. Walang junction box yung labas namin. Talagang octopus lang yung connection. Sa mga electrician, obligado yun, dapat maglalagay ka ng junction box kapag magtatap ka ng kuryente. Tapos imamount mo yun, isasara mo yun, ganun, para sa safety. Merong sa tawag nito, may sumali sa ADB group. Sabi lang niya, madali lang naman magnakaw sa internet ng picture Sabi niya, ako PCX ako, yung motor ko, yung motor nyo ADB, bulok pa. Meron siyang mga banat na gano'n. Chinek ko yung profile niya, nakalock. Tapos walang muka, ganyan. Alam yung mga gano'ng malalakas ng loob. Tapos ganun yung mga comment niya. Ganun yung mga comment niya. Ganun yung mga post niya sa ADB. Kasi makikita mo lang pagkagrupo mo yung mga post niya. Yeah. Tapos meron lang bumanat doon na comment na kanya-kanyang trip yan kung ako magko-comment, kanya-kanyang business wise kung akong lalagay ko yung sarili ko sa Honda, manufacturer ng motor. Gagawa ko ng PCX para sa mga tao na ang pangangailangan pang PCX. Ganon. Gagawa ko ng ADB para sa mga tao na ang pangangailangan ay pang ADB. Ganon lang kasimple. Ganon. Para bang hindi mo pwede sabihin na ang pangit ng Porsche, pinambundok ko, ayaw naman umahon, parang hindi kasi pambundok 'yon. Okay, ang pangit ng 4x4. Hindi kami kasya, ilan ba kayo? 20. Ay, talaga ikakasya doon, pang-apatan lang 'yung, pang-lima lang 'yung 4x4 na Toyota. Gusto mo sakay mo sa likod. Siksikan sila doon sa likod sa open, sa bed isakay. Kasi pag ang 4x4 design siya pang ganun lang na passenger, tapos pang carriage, diba? Pang tama ba? Carriage, tama pronunciation ko, para makakapagkarga ka ng mga item, ganon. So you don't say ang pangit niya sa ganitong gamit. Of course, kung mali yung mo, kung mali yung pinagamitan mo, ganon. Yun lang yun. Kahit lagyan mo pa ng H2R yung tricycle kasi ang pangit ng H2R Kawasaki walang kabitan ng tricycle. Di ba? Doesn't make sense, di ba? So mga ganun kasi mga banat niya nagkakaroon tuloy ako ng suspecha, baka mamaya wala naman siyang PCX, baka mamaya Yamaha yung motor niya. Pwede rin, di ba? Sa akin, may nag-comment sa akin sa Quezon, sabi, kasi nag-post ako, sinabi ko ganito yung mga nagastos ko, palit battery, palit ganito, palit ganyan. Sabi niya, laki na nagagastos mo, dapat bumili na lang, kung ako yan, bumili na lang akong ganitong brand, bla 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 bla. Syempre, ikaw yun ako ito At that time na binili ko yung keso, ganun lang budget ko. Inutang ko sa bangko, inutang ko kay teacher. Kaya ako nakabili.
Ngayon, kung yung amount na sinabi ko at that time, mga 100k mahigit na yun is hawak ko, is on hand, tapos nakilala ko yung brand na sinasabi mo, I might give it a shot. I might consider it. Pero syempre, after review pa rin, di ba? So, ganun lang yun. May left turn na. Okay. Nice. Since nasa Aurora ako, ba't ako nasa Aurora? Saan ako kakaliwa ngayon? Kaliwa tayo dito sa 20. Radaan tayo sa aking Project 4. Aking kinalakihan. Grabe yung PCX niya, ang baba. Ninipisan na yung gulong, nilower pa. Good luck sa lubak. Marami gumagawa ng ganyan no, sa PCX at nakaka-lower ng gusto. Takbong pogi. Again, good job kay Paul sa pag-modify ng aking 123 switch. Dahil sa kanya, hindi na ako stress sa 3. Palaging naka 3. Stress ako sa 3. Para kang lagi naka race mode. Stressful talaga yan. Ngayon, pwede na ako mag-2, pwede na ako mag-1. May switch ako na madali, ganyan. Thank you, Paul. Thanks to Paul. Doon tayo kakaliwa sa sa Regency. Takbong pogi. Kaliwaan dito Woo-hoo-hoo-hoo. Woo-hoo-hoo-hoo. Siguro yung yung hina ng preno nito sa likod, advantage na rin yan dahil ako madalas alam ko yon, nakakatulad nung ganun kanina, may may buryong na tumawid. Pag keso dala ko nun, baka masyadong abrupt yung pag-stop ko Delicate sa nakabuntot sa akin. So hindi mo ako pwede basta-basta buntutan kung hindi rin lang malakas din ng preno mo o mabilis kamay mo. Ganon. So advantage din yung mahina yung preno sa likod. Sadya yun, sadya. Better boneless. Uy, barbecue. Main na ako ng 4 na eggs 4 na eggs. Isang half cook, isang well done, isang good job, isang congratulations. Excuse me, sabay-sabay ko kasi ginagawa One way ba to? Hindi naman. Habang naghuhugas ang dalawang motor, nagpiprito. Ang prito ko tuyo na kawali, dahil langis ng langis ng nyog, yung panghilot, yon 60 dating 50 yan 60 nakalagay sa Coke Solo. Binarinahan ko ng pinakamali kong bala ng barena, yung takip. Tapos yung yun ang ipipisit ko sa kawali paikot. Para sakto lang na hindi didikit yung itlog. Mainit syempre ng husto, initin ng husto yung kawali. Ganun ako magprito ng itlog. So hindi siya, you can say it's prito kasi halos walang mantika.
Kumbaga sa ano, halos pinahiran mo lang ng mantika yung kawali. Zeus, ay may Zeus din dito talaga. Zeus Coffee. Itong aming ano, dito ako lumaki. Pitwason, Lakandula, mga hero, mga pangalan ng ano dito street. Wala na pala yung ano, dentista, Tora Tapia. Ito ako lumaki. Ito yung palengke namin. Go na ba? Ito naman ah. Ito yung palengke namin. Di ba ang lapit lang ng palengke sa bahay namin? Pag nakikita nyo yung building, baka magawa. Building na puti na yon. Yan, building na puti na yon. Kapitbahay namin yung 4th floor yon. Yung kinukwento ko na ano, na dating ospital. Dating ospital. Agogo ba to? Parang ang tagal ah. Tagal pala ng stop dito. Yan, pag taga rito, okay lang. Abisado niya naman dito eh. Parang hindi na nag-go-go oh. Grabe, gumagalaw pa ba? Tagal ah, kaya pala yung tricycle eh. Yan, ito yung palengke. Sa kaliwa, dati yung mga sapatero, ngayon ginawa ng ano, second floor, third floor, ginawa ng parkingan. So sa kanto, ba may second floor na tong kanto. Tindahan yan dati, bahay na ngayon. Ano pa? Ito M. Gregorio yan, ito yung street namin, ganyan. Yan, dati wala itong ano, wala itong project for park. Yan, ay, para may tawagama something doon ah. Fraternity. May no? Manonsky Fraternity, kung ano man yan. Natin. Tapos ito yung nga sa kanan, ito yung bahay namin dati. Itong ano, ngayon ginawa ng parang ano. Yan yung parang maraming pinto. Dati isang pinto lang yan eh. Diyan ako lumaki. Binenta na yan kasi ano eh. Basta binenta lang. Hindi ako mamumukhaan ng mga tao dito. Kahit kausapin ko pa yan. Pero sila namumukhaan ko sila. Hindi ako makapagkwentuhan. May inip si teacher. Alang, gusto ko lang makita. Yan, yung bahay namin dati. I was born there 1971. Diyan ako lumaki hanggang mag-asawa 1995. So ilang years yon? Up to 25 years ako. So, uy, kalahati dyan. Kalahati sa ano, Antipolo. Ngayon lamang na Antipolo. So more on tag-Antipolo pala ako. Ayun, yun lang, bumisita lang tayo. Along the way naman eh. Ito dati simbahan yan yung sa kanan. Sa kaliwa, hindi ko alam kung ano yan. Parang hindi ko maalala. Ano nga ba yun sa kaliwa? Kanting lote. Ano nga ba? Hindi ko maalala.
Basta yung pamasahe, naalala ko, 30. Sabi, hindi, ito lang naalala ko. Meron kaming, yung kuya ko na seaman, okay, meron siyang kabarkada na taga rito din. Yan. Ngayon, nung umuwi, galing barko, galing sakay, galing biyahe, bumisita sa bahay. Yan. Barkada niya yan na seaman din, taga lang dyan lang din sa amin. Siyempre pag seaman, mawawala yan ng ilang buwan, minsan taon, di ba? So matagal siya nawala. Nung umuwi siya, ito yung comment niya, sabi niya, nung umalis ako, sumampa ako ng barko, blank lang ang pamasahe. Sabi niya, blank lang, kung magkano man sinabi niya, sabi niya ganun. Ngayon 30 centimos na. Di ba? Ngayon 30 centimos na. Kung ano year man yan. Pero definitely elementary pa lang ako noon. Mga grade 3 at the most. Tama ba grade 3? Hindi. Mga ganun grade 3. Si teacher naman, syempre college na yan, inabutan namin yung mga 20 years old na kami noon, o baka 19 pa lang, ganyan. Inabutan namin yung red na payphone. Okay, ngayon bihira ka na makita ng payphone ngayon eh. Baka kung may makita ka man yung stainless, mga ganyan, yung may boot pa, ganun. Pero noon merong red na payphone. Red siya na rotary. Ibig sabihin, kada number pipihitin mo, iikot, babalik, ganyan. Tapos may suotan syempre ng pera, ng barya. Okay. At the time, ang tawag ay 75 centavos. So 3.25. Kanta pa nga ni Ding Dong Abansado eh. 3.25 lang ang aking kailangan pang makausap ka. Na 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 na. 3.25 lang ang aking kailangan. Parang nasa langit na ako. Ay, iba pala yun. Basta yun, 3.25 lang yun. Pero, okay, sabihin mo, 3.25, wow. Noon pa, parang mahal yata. Sabihin mo, parang mahal. Pero, may catch. Yung 3.25 mo, unlimited. Unlimited yun. Kaya sabihin mo na lahat ng sasabihin mo. Usually naman, mga 2, 3, ganon. Pero pag nag-iisa, kawawa yung susunod sa'yo. So yung 3.25 unlimited. Unlimited okay. Ngayon, may technique pa yun na ginagawa si teacher. Ako, alam ko rin yun eh. Ginagawa namin sa Mapua, yung college ako. Kapag maglalaglag, kasi 3 yun, di ba? Pag maglalaglag ka ng unang 2.25, ipipitik mo yung una. May technique yun eh. Ilulusot mo, parang pipilahin mo yung 2.25, isasabit mo dun sa suutan, sabay pak, parang tatalsik siya sa loob. Ganun, kasi palalabasin, may science doon, kung ano man, may ano yun, may mechanical glitch yun. Yun. Pag ginawa mo yun, babalik sa'yo yung bayad mo. Kung magkano man ang ibalik niya sa'yo, babalik sa'yo yung bayad mo. Minsan 1.25, minsan lahat, minsan 2, ganun. Diba? Unlimited na, may glitch pa. Ganun. Ito na tayo. Doon ko naantayin si teacher sa dati, sa unahan. Kasi dito nga may nagtataboy sa Alimol. Tayo. Parang nasa langit na ako. Iba pala yun. 3.25 lang ang aking kailangan upang makausap ka. Da 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 da. Ganon. 3.25 lang ang aking kailangan. Ganon. So sa ganon kami, kaya mahaba kami mag-usap ni teacher. Doon kami na nagka-developan. Yan. Tawagan ko na si teacher. Delicates dito, baka may snatch yung cellphone ko eh.
Yeah, see you later, alligator. Bye.